Joke time muna tayo mga kababayan. Kwentuhan muna tayo ng mga walang kwenta. Kasi yung mga kwento ngayon po, mga seryosong kwento. Yung PCO secretary, acting secretary si Dr. Cesar Chavez, na isang Bicolano taga rito sa amin, nag-resign. Tuwang-tuwa si Jason siya. So pag-usapan natin mga kababayan, before pa na kung saan-saan mapunta ang misinformation, disinformation, malinformation. Doon sila eksperto eh. Yung mga vloggers ng DDS, kaya sinubpe na po sila, sinubpe na ng Congress, TRICOM. Adiyan na niya, Mr. Maravillas, dyan ang kwento mong katatawanan sa joke time portion ng iyong programa. Naglagay na po tayo ng porsyon, joke time. Kung si Sara Duterte, no joke, no joke. Tayo, joke time. Sabi ng teacher sa kanyang estudyante, siyempre, classroom setting. Ito yata nangyari nung panahon ni Sara as DepEd Secretary. sabi ng isang teacher, count niya 1 to 10. Sabi ng kanyang estudyante po, tayo agad po yung estudyante, very bright, DepEd Secretary po si Sara. Diba? Kaya yung mga eskwela po, matatalino. Sabay count po, pinapa-count ng 1 to 10. Sabi niya, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Sabi ng teacher, asan niya yung asan yung 6? Hindi mo niya nabanggit yung 6 sa 1 to 10? Sabi ng eskwela po, ng estudyante, during the time ito po ni Sara, today niya ma'am, in the morning news, I heard that 6 died in a road accident. Niya, Mr. Maravillas yung nagkakatawa doon. Hindi po kayo natawa? Kiti ko na sa nanindo ang inyong kilikili. Kiti ko na lang ninyo pa ang inyong kilikili kung hindi kayo natawa. Ang sabi po ng estudyante, napakinggan ko anya kasi kanina sa newscast, 6 daw anya namatay sa aksidente sa kalsada. Kaya hindi ko na binilang kasi patay na yung 6. Very bright po. Panahon ni Sara Duterte. Joke lang po. Kung kay Sara, no joke, kasi gustong ipapatay yung ating Pangulo. Tayo, joke lang po. Hindi no joke. Talagang joke po. Baka patulan pa ng mga fake news peddlers. Kita mo niya, naging fake news peddler na rin si Mr. Maravillas. Ngayon, dito na tayo sa totoong kwento. Kasi po, by the way, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel para dumami yung ating subscribers. 119,000 na rin po itong Bullseye News on the Go. Pero mas maganda kung mag 1 million tayo. Di ba? 1 million din naman ninyo po ako, mga kababayan. Kaya kung di pa kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, dito po sasaya ang buhay ninyo. Wala ditong misinformation, malinformation, disinformation. Click subscribe. Tapos share na din po ninyo sa inyong mga friends. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. Basta ikaw. So nag-resign po. Una, yung alam na ninyo, actually nalaman natin ito, yung information after na tayo po ay pumunta sa Tagaytay City. Pagbalik namin ni Mrs. dito, biglang may lumabas sa aming group chat na si acting secretary, PCO Presidential Communication Secretary, Dr. Cesar Chavez, na naging speaker pa namin doon sa Tagaytay Seminar, Workshop. Nag-leave muna
Tapos ngayon, biglang ang balita mga kababayan, nag-resign na. Doon pa lang mga kababayan last week, pumanat agad po si puno ng misinformation, disinformation, malinformation. Kaya kasama sa pinasamo ng Congress, si Jason Sa, kung ano naman pong kwento ang sinasabi, malinaw naman po mga kababayan yung resignation. Binigyan agad mga kababayan itong mga alam naman ninyo. Siguradong pagpipista nito ng mga DDS vloggers na nagkakagulo na niya sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Nagkakasibaka na. O di ba? Una kasi si Secretary Bautista ng DOTR. Ang rason, health. O ngayon, ang maganda dito sa resignation po ni PCO Secretary, Acting Secretary Cesar Chavez, sinabi niya kung ano yung rason. Yan pinagpista naman po ni Jason sa post niya 1 hour ago. Sabi ni Jason sa, ginamit pang sample na fake news sa fact-checking ng Vera Files sa seminar workshop sa isang mamahaling hotel ng Presidential Communications Office, yung POSCO, on the same day, February 5, 2025, na nagbitiw na si Secretary Chavez. Kasi nga, pinipilit nilang ako ay isang peddler ng fake news tuwing maglabas ako ng katotohanan sa mga nangyayari sa gobyerno o administrasyon para pagtakpan ang mga ginagawang kalokohan ng Marcos Jr. Administration. Ito na mismo ang payag ni Dr. Chavez, Press Secretary Designate of President Bonget until his resignation. So ano naman ang problema doon sa sinabi ni Dr. Cesar Chavez? Napakaganda po ng pakasulat ng kanyang resignation at sinight niya yung kanyang rason. Ang problema kay Jason sa binibigyan niya ng masamang kahulugan at malamang yun din ang gawin ng kanyang mga kasama na pinasamo ng TRICOM na tumakbo sa Supreme Court kasi ayaw magpaliwanag sa pagpapakalat ng mga misinformation, disinformation, malinformation, madaling sabi, fake news. Napakaganda po ng paliwanag ni Dr. Cesar Chavez. At saludo tayo. Ipakita ko po sa inyo. Basahin natin yung kanyang sinabi. Yan sabi diyan, to use a broadcast parlance, I will be signing off as an acting secretary of the Presidential Communications Office on February 28, 2025 or any time earlier when my replacement is appointed. I submitted my irrevocable resignation on February 5, 2025. However, I will not be signing out as a believer in this administration whose vision I will continue to support as I pursue endeavors outside of government but still within the realm of public service. I would like to thank the President for the opportunity to serve, which has been an honor of a lifetime, made possible only by his trust and confidence in me. Although there is much for which I am grateful and a long list of people to thank, I live with only one regret. In my estimation, I have fallen short of what was expected of me. So, salute to you, Secretary, outgoing Secretary, PCO, Acting PCO Secretary, outgoing, Dr. Cesar Chavez. Pinakita mo ang iyong magandang katangian. Yan po, I have fallen short of what was expected of me. That is, integrity and character, mga kababayan. Pinakita ni Dr. Cesar Chavez ang kanyang magandang katangian, integrity and character. Yun bang wala kang mang binanggit na kung ano pang mga excuses? Inadmit mo sa iyong resignation mismo that you have fallen short in your estimation of what was expected of you. Pambihira mga kababayan na mga ganong opisyal, ganong mga tao.
Hindi natin yan nakita, mga kababayan, sa mga ibang opisyal na nag-resign, tulad ni Vic Rodriguez, na after na mag-resign, mga kababayan, tumahimik muna ng konting panahon. Pagkatapos po, bumanat na po, siniraan yung ating administrasyon. O, di ba? Si Trixie Angeles, ganun din po yung ginawa. Yung mga ganong tao po, delikado. Kapag alis niya doon sa company o sa gobyerno or agency, kung saan siya naglingkod, dahil masama yung kanyang loob, siniraan yung kanyang former boss. O, di ba? Pag ganun po, mag-iingat yung mga susunod na agency or organization or company na pwede mong lipatan. Bakit? Malamang hindi ka natanggapin. Kasi that is actually a display of bad character na pag wala ka na, sisiraan mo na yung former boss mo. Tama? Nagustuhan ko dito kay Dr. Cesar Chavez nang mag-seminar sa amin po doon sa Tagaytay City. Di ba dati siya kay Isko Moreno? Tapos napunta, mga kababayan, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala kang marinig sa bibig ni Dr. Cesar Chavez na yung kanyang former boss, si Isko, siniraan niya. Walang ganun po. Nag-speak sa amin po before na mangyari ito na mag-resign siya. Ito yung seminar workshop. Siya yung nag-organize nito po. O ito, Bicolano din, taga Tabaco City. Si Yusek Barya, nag-speak din sa amin. Ayan po. Seminar ng mga workshop, seminar ng mga vloggers po. Yan, Tagaytay City. Siya yung nag-organize nito po. Isa sa mga speakers po, si Bicolano din. Si Jonathan Malaya. Yan po. PCO, Presidential Communications Office. Na-invite po kami ni Mrs. Tapos yung iba pang mga vloggers. Ang objective niya, mga kababayan, sa pag-invite sa amin para ma-professionalize po yung vlogging. Hindi yung uri ng vlogging ng mga DDS vloggers na ang ginagawa po misinformation, disinformation, malinformation. Madaling sabi, fake news. Pero I think ipagpapatuloy pa rin itong mga nasimulan. Maganda yung mga programa po na naka-line up para po sa Presidential Communications Office. And in fact, mamaya ibigay ko sa inyo yung mga nasimulan ni Dr. Cesar Chavez. Diretso muna natin yung kanyang resignation, yung sulat. So sabi po ni Dr. Cesar Chavez, "It is to this fidelity to the truth, the bedrock belief to which I have anchored myself as a former broadcast journalist, that I must tell the unvarnished truth about my resignation. Since my first day working in this administration in up to almost 2 years and 7 months, I have always served each day as if it were my last, and thus I strive to give my best, as I always remind to those who work with me at PCO, I am only as good as my last performance. And when the last day comes, I will live with the same enthusiasm, gratitude, and hope for a better future for the country we love. Dios mabalos, Mr. President Cesar B. Chavez." Anong rason po? In my estimation, anya, I have fallen short of what is expected of me. So malinaw po, nasa feeling niya, mga kababayan, hindi niya na-meet yung expectation ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang isang Bicolano na may hiya, may delikadesa, nag-resign na lang po siya. Yan kami na mga Bicolano po, may integridad at yung karakter namin solid and grounded po sa sa good values. Hindi po kami yung mga Bicolanong walang hiya. Kaya nagpapasalamat pa rin siya. And sabi ni Dr. Cesar Chavez, nandun ang kanyang mataas na respeto and belief sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi tulad ng yung ibang mga tulad ni Trixie, tulad mga kababayan ni Vic Rodriguez, nang umalis po kung ano-ano na pong masasamang salita yung mga binibitawan laban sa administrasyon. Yan ang test of karakter, mga kababayan. Kaya tingin ko, with this resignation ni Dr. Cesar Chavez, tingnan na lang natin sa mga susunod na araw. Baka in some in other agencies, re-appoint pa rin
mga kababayan, si Dr. Cesar Chavez. But for now, sabi niya, labas muna siya sa gobyerno. Ganun talaga po ang buhay. And that is normal sa isang sekretary. Hindi yan unique dito sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Kahit sa administrasyon ng ibang mga dumaang presidente, ganon. Kaya lang, binibigyan ka agad, lalo na nitong mga DDS vloggers, ng masamang kahulugan kasi gusto nilang wasakin po ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang objective nila, manira. Yan yung post ni Jason Sao. Sabi niya, sino ngayon ang peddler ng fake news? Ang Vera Files ba o ang PCO Malacanang? Ang mga congressmen sa Quadcom o ang Tricom ng HOR? Ang Rappler ba o ang mga Insamada vloggers? Sabay banat sa amin, kami yung binabansagang Insamada vloggers. Inggit lang kayo kasi hindi kayo nakatikim ng Insamada sa Palasyo Malacanang, hindi kayo naimbita. At hindi na kayo maimbita pa sa palasyo kasi si Sara Duterte po never nang makakaupo bilang Pangulo. Kaya maglalaway kayo sa amin. O ngayon, si G. Ruiz po, taga-ABS-CBN dati, reporter, ang pumalit sa kanya. Ito ang balita ng Politico News. J. Ruiz to be appointed as Marcos new Communications Chief. Ito yung report ng News 5. Itinilaga si J. Ruiz bilang susunod na kalihim ng Presidential Communications Office kapalit ni Secretary Cesar Chavez. Sabi po ni Chavez, I spoke to J. Ruiz already. I informed him that I will introduce him to the PCO Mancom on Monday, February 24, so he can begin a week-long transition. So that by March 1, it's already a plug and play for him as new PCO secretary, sabi po ni Chavez. So, nakita ninyo, hindi pa rin niya pinabayaan ang PCO. Gusto niya may smooth transition. Hindi tulad ng yung mga previous secretary po, tulad ni Trixie, tapos ni Vic Rodriguez. Hindi nangyari yung smooth transition po sa kanila. Bigla na lang nawala. Pagkatapos sabay panira po nang hindi na ma-reappoint. Si Trixie, ngayon grabe po kung maka-disseminate ng malinformation, disinformation, misinformation. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Bakit iba-iba? Iba-iba kasi po ang kaulugan niyan. Misinformation refers to false information that is not intended to cause harm. Ang disinformation naman refers to false information that is intended to manipulate, cause damage, and guide people, organization, and countries into wrong direction. Malinformation refers to information that stems from the truth but is often exaggerated in a way that misleads and causes potential harm. Diyan master yung mga DDS vloggers. Training po yung karamihan sa China. Nag-seminar po sa China. Kami nag-seminar po sa PCO dito sa Pilipinas, sa Tagaytay City. Development Academy of the Philippines. Walang intensyon na pilipitin ang balita. Factual dissemination of information. Hindi po manipulation ng information. Kita ninyo ang mga DDS vloggers? Ganon, minamanipulate nila. Binibigyan nila ng mga maling kahulugan. Yung mga balita, half-truth. Kukuha ng balita, pagkatapos ititwist nila yung kwento. Yun ang mali sa kanila po. Yung mga unsuspecting viewers po. Dati, mga viewers ko rin, mga kababayan, hindi nila nadidetect yung mga kasinungalingan. Kasi hindi sila trained sa pagsusuri ng mga balita. Ang akala nila, lahat ng nababasa nila sa social media, shared by so-called social media vloggers, totoo po, you have to check the source. Dapat maging mapanuri. Kami nag-seminar po. Una doon sa New World Hotel, sa Makati, kami ni Mrs. Kasi yung intention po, to elevate discourse in social media at hindi po tayo mabiktima ng mga misinformation, malinformation, disinformation, madaling sabi ng fake news. Kasi it is harmful.
sa ating society. Tingnan ninyo ngayon, ang gulo-gulo na. Kaya tama itong ginagawa ng TRICOM. Sinumpinan na po sila. At malamang sa susunod, matulad sila kay Harry Roque, wanted, nagtatago. Nasira yung buhay po ni Harry Roque. So ito si Jay Ruiz, dating reporter po ng ABS-CBN. Ito si Cesar Chavez, outgoing secretary, PCO. So si Ruiz, mga kababayan, journalist for over 2 decades siya. Mas senior ako rito. Ako 3 dekada na po. 40 years. 4 na dekada na ako sa gawaing ito, sa trabahong ito. Ito, kalahati lang ng experience ko, mga kababayan. Bata pa man si Jay Ruiz. So retired ABS-CBN reporter in 2016. Taga Ilocos region din pala siya, Ilocano. After working for the office of the Senate President during the Duterte administration, Ruiz ventured into business. He's one of the owners of Centro Artista, an art gallery in Quezon City. Ruiz will be 4th head of the PCO under Marcos. His first press secretary, Trixie Cruz Angeles, served from June 30 to October 4, 2022. She was succeeded by Attorney Chiloy Bilacaria Garafil, who held the post until September 5, 2024. Chavez took over the helm of PCO from Garafil, who now chairs the Board of Directors of the Manila Economic and Cultural Office or MECO sa Taiwan. So yan po, mga kababayan, ang mga pagbabago. And I think kung ano yung mga nasimulan na mga programa ng PCO with Dr. Cesar Chavez, ipagpapatuloy din siguro, mga kababayan. And this time nga po, napakaganda na ang takbo ng PCO. Kailang may gusto pang ma-achieve na maganda ang ating Marcos administration. Tingnan ninyo ito, mga kababayan, na mga production ng PCO. Ito po, napakagandang production ng Presidential Communications Office. Panoorin natin, mga kababayan. 0. Wala. No Filipino journalist was killed in 2024. Isang magandang balita mula sa Committee to Protect Journalists and the Presidential Task Force on Media Security. Under the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., Filipino journalists can carry out their vital work without fear, knowing that media safety and security are at the forefront of this administration's priorities. Yan ang bagong Pilipinas. O, kita ninyo, napakaganda sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nalaman natin, 0 Filipino journalist killings sa 2024. Nandiyon yung concern ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po, policy niya to protect journalists. Kaya yung mga propaganda nila na sinisikil po. Anong sinisikil? Sumobra na nga yung bibig ninyo. Sabi nga natin, yung freedom of expression in of the press is not absolute. Many times diniscuss na natin. Kaya kailangang tugdukan natin kasi itong mga ginagawa ng mga fake news peddlers. Kasi ang nakataya na po yung sovereignty and national security ng ating bansa. Lumalabas kasi may mga social media personalities, pinupunduhan na po ng China para po pagwatak-watakin tayo. Payag kayo sa ganon? Yan ang dahilan kung bakit nag-iimbestiga po yung TRICOM. Grabe po ang ginagawang infiltration ng China sa atin para wasakin po yung ating bansa at kontrolin po tayo. Kasi ang intensyon nila, yung resources natin. Tama po? Huwag tayong papayag. Kaya nga yung ating laging sinasabi po rito, sa May 12, midterm election, kailangan pumili tayo between dito po sa Team Philippines, Team Liwanag, o gusto ninyo mapahamak yung ating bansa at ating mga kababayan, yung future ng ating mga anak. Team Lagim, Team China. Siyempre, mga Filipino tayo po. Team Philippines dapat, Team Liwanag, hindi Team Lagim. Tama po? Common sense. Ito po yung sabi ng ating Pangulo. Hindi na tayo pwedeng ganun. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na
ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Ang isang Pilipinas na progresibo, ang isang Pilipinas na may malasakit para sa isa't isa. Para sa Pilipinas na lahat ng Pilipino po ay kapit-bisig, sabay-sabay, tungo sa isang mas maliwanag, mas maganda at mas mapayapang kinabukasan. Yan po ang ating mga kandidato para sa Senado. Ito po, mabuhay ang alyansa ng bagong Pilipinas. Pagkatapos yung leader ng Team Lagim, nag-joke pa na patayin na lang natin ang niya, 15 senador. Bombay natin. Buti na lang may General Torre. Kinasuhan ngayon ng inciting to sedition. O di ba? Sabi ni General Torre, bagong Pilipinas na niya tayo. Hindi na niya pwede yung ganyan. Kailangan bagong Pilipinas mga kababayan, bagong Filipino, bagong pag-ugali. Hindi yung lumang ugali na mahilig magbanta, mahilig magmura, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tumulong dapat. Lahat tayo mga Filipino nagmamahal sa ating bayan. Tumulong tayo sa pagpaunlad ng ating bansa. Hindi yung panira dito, panira doon. Kasi gustong mangyari, ang layo pa ng 2028 election, gusto nang iupo si Sara. Very selfish, mga kababayan ng motibo. So, tingnan ninyo pa itong video na produce po ng Presidential Communications Office. May mga good news dapat malaman ng ating mga kababayan. Magandang balita, nanatili sa 2.9% ang inflation rate ngayong Enero. At heto pa, dahil sa patuloy na suporta ng gobyerno sa agrikultura, naitalang nagkaroon ng deflation o pagbaba ng presyo ng mga bilihin, partikular sa bigas. Bumagal din ang inflation rate para sa pinakamahihirap na 30% ng mga pamilyang Pilipino sa 2.4%. Isang malaking tagumpay na nagpapakita ng tunay na malasakit sa mga sektor na pinakaapektado ng mataas na presyo ng bilihin. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit mas matibay ang ating ekonomiya ngayon. Una, mas mababang inflation sa pabahay, tubig at kuryente dahil sa mas maayos na energy policies at adjustment sa presyo ng kuryente. Pangalawa, mas mababang inflation sa restaurant at accommodation services na nangangahulugang lumalakas muli ang ating turismo. Pangatlo, mas mababang inflation sa transportasyon dahil sa mas maayos na kontrol sa presyo ng gasolina at mga programang sumusuporta sa public transport. Ang mga tagumpay na ito ay bahagi ng malawakang aksyon ng Administrasyong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang mas matatag na ekonomiya. O, di ba mga kababayan? Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit kasama palagi ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa kampanya po ng mga kandidato sa pagkasenador, tuloy-tuloy yung kanyang pagtatrabaho. Di ba? Hindi po niya pinapabayaan. Sabi ng mga fake news peddlers po, inubos na lang daw yung panahon ng ating Pangulo sa kampanya. Kailangan i-kampanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga senador ng alyansa para mapalitan na po itong mga senador na hindi man po tumutulong kasi senador ni Digong, hindi man senador ng Pilipinas. Pansarili yung kanilang interes na pinaglalaban, hindi man yung interes ng ating bansa, kundi interes ng isang pamilya. Huwag tayong papayag. In worse, may impluensya pa po galing sa foreign actor, yung China. Ito yung dinidiinan mga kababayan, yung issue sa West Philippine Sea. Naging sentro ng diskurso dito po sa kampanya sa eleksyon. Pero yung ating Pangulo, hindi po nagpapabaya sa kanyang trabaho. Tuloy-tuloy lang. Ito yung balita ng PTV Balita Ngayon. Pakinggan natin mga kababayan kung ano sinasabi rito. Nagsimula ng mamahagi ang Department of Agriculture ng sako-sakong NFA rice sa ilang local government units kasunod ng idineklarang food security emergency. Layunin nito na paluwagin ang mga bodega ng NFA para bigyan daan ang mga papasok na lokal na mga ani ng mga magsasaka. Batid na puspusan ang hakbang ng pamahalaan para mailapit ang mas presyo ng bigas. Ibebenta ang NFA rice sa 33 pesos kada kilo sa mga LGU, habang maaari itong ibenta ng mga LGU ng hanggang 35 pesos per kilo. 67 LGUs na ang nakipag-ugnayan sa
Kaya yung mga pinagmamalaki ng mga DDS at saka ng mga dilawan, si Kiko Pangilingan. Pinagmamalaki niya yung panahon daw niya, 42 pesos. I-address niya daw yung presyo ng bigas. Ginagawa na po. Mas mababa pa sa 42, 35. Kasi ng objective ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong, i-reduce siya hanggang sa 20 pesos per kilo. Ganun po, nakikisakay po si Kiko sa kampanya ng ating gobyerno. In first time ito na i-declare po ang food emergency para po ma-distribute ang libu-libong bigas na nasa mga bodega ng National Food Authority para mapababa po ang presyo ng commercial rice. Ganon, napakagandang balita. Yan po Kaya lang nilulunod ng mga masasamang balita sa politika. Huwag na tayong papayag sa ganon. Kaya dito po sa ating vlogging, magpi-feature po tayo ng mga napakagandang balita na kailangang malaman ng mga mamamayang Pilipino para ma-neutralize natin yung mga pagpapalaganap ng fake news and bad news ng mga kalaban sa politika. Pinapalabas, walang ginagawa yung ating gobyerno. Anong walang ginagawa? Baka kayo. Ituloy natin itong balita ng PTV 4. Terminal Incorporated para maging NFA rice distributors. Nasa 150,000 metric tons ng NFA rice ang target na maibenta ng DA sa loob ng 6 na buwan. Sundaan natin diba? sa NFA Council. Mimili tayo ng palay this year, 2025, ng minimum ng 23 pesos per kilo at pwedeng umabot na ng 30 pesos per kilo. Depende na sa market. Naglamahal ng Pangulo kasi President Bongbong Marcos ng 9 billion pesos para makabili 9 billion? Para makabili tayo mula sa ating mga farmers. Allocation? Pinayuhan Ang daming mga magagandang balita po na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung gusto ninyo po ng magagandang balita, makakatulong sa inyo pong mga pangangailangan tulad nito na pagpababa sa presyo ng mga bilihin. Dito po kayo makinig sa amin. Tapos kayo, pakiusap namin, i-share ninyo yung ating mga videos po. Ayos po mga kababayan. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.